Noong taong 1957, sa bayan ng San Mateo, Rizal, ay may isang lumang bahay na nakatayo sa dulo ng Kalye Riel. Ito ay isang bahay na yari sa kahoy ng nara at apog. May bubong na yero na kinakalawang na. At may mga bintanang hindi na mabuksan dahil sa tigas ng pintura na natuyo. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang pamilyang Espanyol noon, ang mga Heredia. Ngunit matapos ang digmaan, ito ay naipasa sa kamay ng isang balo na si Doña Carmen Villanueva, isang mayamang negosyante ng tabako mula sa Bulacan. Si Doña Carmen ay may nag-iisang anak na babae, si Clara Maria Villanueva. Si Clara ay 14 na taong gulang. May mahabang itim na buhok, maputi ang balat, at ang mga mata ay tila bituin. Kilala si Clara sa buong bayan bilang isang mabait at relihiyosang dalaga. Tuwing linggo, siya ang nagbabasa ng unang pabasa sa simbahan ng San Mateo. At tuwing hapon naman, siya ang nagtuturo ng katetismo sa mga batang walang pag-aaral. Si Clara ay parang hiyas ng kanilang barangay. Ang dalagang walang kapintasan at anak na walang sala. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng nakakarami, na ang bahay na kanilang tinitirahan ay may madilim na kasaysayan. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang bahay doon na iyon ay dating pag-aari ni Padre Alejandro de la Cruz, isang prailing Agustino na dumating sa Pilipinas noong 1880s. Si Padre Alejandro ay kilala sa kanyang pagiging mahigpit at mapagparusa. May mga sabi-sabi na siya ay nagpaparusa sa mga Indio sa pamamagitan ng pagpapagupit sa simbahan. Ngunit ang pinakamalaking sekreto ni Padre Alejandro ay ang kanyang lihim sa silid sa ilalim ng bahay. Isang silid kung saan siya raw ay nagsasagawa ng mga itim na ritual upang manatiling bata ang kanyang katawan. Isang gabi noong 1896, natagpuan si Padre Alejandro na patay sa kanyang silid. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa kisame. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas. At ang kanyang bibig ay nakabuka na tila may sinisigaw ito. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang rosaryo na baliktad ang krus. Walang nakakaalam kung siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya. Ngunit mula noon, ang mga taong nakatira sa bahay na iyon ay nagkukwento ng mga kakaibang pangyayari. Sinasabing may mga yabag sa gabi. May mga hagulhol na nagmumula sa ilalim ng lupa. At mga aninong dumaraan sa mga bintana. Si Doña Carmen ay hindi naniniwala sa mga kwentong bayang katulad nito. Ang mga iyan ay pamahiin lamang ng mga sinauna at mga mangmang. Ganyan lagi ang sinasabi ng Doña kapag nakakarinig ng mga ganitong kwento. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling-bili ng bahay sa napakababang presyo. Mayo 15, taong 1957. Isang gabi ng Biyernes. Si Clara ay nasa kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Nagdadasil ito kagaya ng nakagawian tuwing gabi. Habang ang kanyang ina ay nasa ibaba at nagbabasa ng mga papeles para sa kanyang negosyo. At ang mga katulong na sina Aling Pasing at si Mang Tomas ay nasa kusina habang naghahanda ng hapunan. Bandang 9:00 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Anak, huwag kang matakot ha? Sigaw ni Doña Carmen mula sa ibaba. Mang Tomas, tignan mo nga ang linya ng kuryente dyan sa labas, baka kung napuputol na o ano. Utos ng Doña kay Mang Tomas. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Tomas, isang malakas na sigaw na nanggagaling sa silid ni Clara. Ina! Sigaw ni Clara mula sa kanyang silid. Mabilis na tumakbo si Doña Carmen pataas.
At nang buksan niya ang pinto ng silid ni Clara, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ngunit hindi ito ang Clara na kanyang nakagisnan. Ang mga mata ni Clara ay nanlilisik na kulay dilaw ang mga ito. Tila ba mata ng mga pusa. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng malaki. At mula sa kanyang lalamunan ay may boses na lumalabas. Isang boses na mababa, garalgal, at boses lalaki. Huwag ka lumapit. Wika ng boses. Si Doña Carmen ay natigilan sa kanyang narinig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Clara, anak! Ako ang iyong ina. Ano bang nangyayari sa iyo, iha? Bakit ganyan ang iyong boses? Ang mahinang tanong ni Doña Carmen. Ngunit si Clara ay umiling-iling na parang manika na sira ang kanyang kasukasuan. At ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon. Habang ang katawan ay magkakontra. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa likuran. Ngunit ang kanyang katawan ay nakatayo pa rin ng tuwid. Wala na si Clara. Akin ang katawang ito. Wika ng boses. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako si Padre Alejandro. Napasigaw ang Donya sa takot. At ang kanyang sigaw ay narinig sa buong barangay. Dahil sa kakilakilabot na nasaksihan ni Doña Carmen kay Clara, kinabukasan, dinala niya si Clara sa bayan ng Maynila upang magpakonsulta sa 3 kilalang doktor. Ang unang doktor na tumingin kay Clara ay si Dr. Reyes, isang neurologo. Wala naman akong nakikita sa kanyang kakaiba sa utak. Okay naman ang kanyang mga examination. ECG okay naman. Hindi ito epilepsy o anumang sakit ng neurological. Normal ang lahat. Wika ni Dr. Reyes. Ang ikalawang doktor na tumingin kay Clara naman ay si Dr. Santos, isang psychiatrist. Ang aking palagay ito isang matinding kaso ng isang schizophrenia. Wika ng doktor. Inirekomenda ko na pangmatagalang gamutan at psychotherapy. Mas makakatulong ito sa kanya. Bigay na payo ni Dr. Santos. Sinunod ni Doña Carmen ang payo ni Dr. Santos at nagkaroon ng gamutan. Ngunit ang mga gamot na binibigay ni Dr. Santos kay Clara ay hindi tumatalab. Hindi siya gumagaling. Bagkus, lalo pa itong lumalala. Hanggang sa isang pagkakataon, gabi ng mga sandaling iyon, biglang lumutang ang kama ni Clara. Umikot ang kanyang ulo ng paulit-ulit na parang tornilyo. At nagsasalita siya ng mga wikang hindi niya alam. May Latin, Arabi, at isang sinaunang wikang hindi na makilala ng sinuman. Ang ikatlong doktor na tumingin kay Clara ay si Dr. Fernandez, isang internista. Matapos nitong suriin si Clara ay napailing ang doktor. Ginang Villanueva, walang siyentipikong magpapaliwanag ng mga nangyayari sa inyong anak. Paliwanag ng doktor. Ang tanging maipapayo po ay dalhin ninyo sa isang manggagamot o sa isang pari ang inyong anak. Wika ng doktor. Napaiyak ang Donya sa kanyang narinig. Dok, ano ho ba pinagsasabi nyo? May sakit ho ang anak ko. Hindi kung ano po mga sanib o kung ano po man po yan. Masdan yung anak ko, hirap na po. Dok, pakiusap. Tulungan nyo ang anak ko. Moderno na tayo ngayon, Dok. Hindi tayo naniniwala sa mga sanib o mga demonyo. Pagtutol ng Donya sa suhisyon ni Dr. Fernandez. Subalit ang ekspresyon ng mukha ni Dr. Fernandez ay seryoso. Ginang, nakakita na ako ng mga ganitong kaso. Hindi ito sakit ng katawan o ano paman. May kakaibang nangyayari sa inyong anak.
Sakit ito ng isang kaluluwa. Paliwanag ni Dr. Fernandez kay Doña Carmen. Dahil sa kagustuhang mapagaling ni Doña Carmen ang kanyang anak na si Clara, dinala niya ito sa 2 albularyo sa Rizal. Si Aling Rosa ang unang albularyo. Nag-alay ito ng manok at nagdasal ng orasyon. Ngunit nang bigkasin niya ang pangalan ng Diyos, si Clara ay sumigaw ng napakalakas at ang mga bintana ng bahay ay nabasag lahat. Ikaw na nilalang! Lumabas ka! Sigaw ni Aling Rosa sa demonyo. Ngunit ang demonyo ay tumawa lamang. Ikaw ang lumabas. Matandang hukluban. Wala kang kapangyarihan sa akin. Sagot ng nakasanib kay Clara. Sa sobrang gulat ni Aling Rosa, napatakbo ito palabas ng bahay at umiiyak. At hindi nito bumalik. Ang pangalawang albularyo naman ay si Mang Pedro. Isang matapang na albularyo. At kilala sa buong bayan bilang isang mangkukulam na may kapangyarihang labanan ang mga engkanto at maligno. Dala niya ang kanyang anting-anting at ang kanyang kutsilyong may mga sagisag. At ang kanyang bote ng langis na may mga halamang gamot. Nang makita ni Mang Pedro si Clara, ay natigilan ang albularyo. Ang demonyong ito ay hindi ordinaryo. Wika nito kay Doña Carmen. Isa itong mataas na uri ng espiritu. Mula pa ito sa panahon ng mga Kastila. Hindi ko ito kayang palayasin mag-isa. Wika ng albularyo. Sa halip na magdasal ng orasyon, sinubukan ni Mang Pedro na makipag-usap sa demonyo. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Tanong nito sa nakasanib kay Clara. Ang boses na lumabas kay Clara ay mababa at puno ng galit. Isa na namang kagamot. Tinatanong mo kung sino ko. Ako si Padre Alejandro de la Cruz, ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Namatay ako dito. At hindi ako makalis hanggang hindi ko nakukuha ang kaluluwa ng babaeng ito. Sagot ng nakasanib kay Clara. Bakit ang kaluluwa ng babaeng ito ang nais mong kunin? Tanong ni Mang Pedro sa nakasanib. Isang magandang tanong, tanda. Dahil ang babaeng ito ay dalisay. Walang kapintasan. Walang sala. Isang inosente. Ang pinakamasarap sa kupin. Sagot ng demonyo kay Mang Pedro. Nang marinig ni Mang Pedro ang sagot ng nakasanib, nag-umpisa itong magdasal ng orasyon. Ngunit ang demonyo ay nagsimulang tumawa. Isang tawa na nakakabingi, na tila libu-libong tao ang sabay-sabay na tumatawa sa isang madilim na kuweba. Umalis ka, tanda. Wala kang magagawa. Sigaw ng demonyo. At sabihin mo sa lahat, walang sino man ang kayang makapagpalaya sa akin dito sa katawan ng babaeng ito. Si Mang Pedro ay lumabas ng bahay nang nanginginig ang buong katawan. Hindi ito makapagsalita. Ang tanging nagawa ng manggagamot ay umuwi sa bahay. Hinding-hindi na ito bumalik upang gamutin ang dalaga. Sa kawalang pag-asa ni Doña Carmen ay pumunta siya sa obispo ng Maynila. Ang obispo ay isang matandang Kastila na may puting buhok at malumanay na boses. Matapos mapakinggan ang kwento ni Doña Carmen, ito na mismo ang nagtungo upang makita si Clara. Ginang Villanueva,
Ang ganitong kaso katulad ng iyong anak ay hindi na bago sa aming simbahan. Sabi ng obispo. Ang mga demonyo ay nagpapakita sa iba't ibang panahon. Ngunit kailangan natin ng isang pari na may karanasan sa eksorsismo. Ang obispo ay tumawag ng isang pari mula sa kumbento sa San Agustin. Si Padre Sebastian Alpino. Si Padre Sebastian ay isang matandang pari na may kulay abo ang buhok at malalim ang mga mata. Ang paring ito ay marami ng napagdaan ng digmaan. Nakakita na ng mga kamatayan at nakaharanas ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. At sa loob ng 30 taon, nagsagawa ang pari ng mahigit 20 eksorsismo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nang makita ni Padre Sebastian ang kalagayan ni Clara, napabuntong hininga ang pari at napatahimik. Ang demonyong ito ay malakas. Wika ng pare kay Doña Carmen. Kakailanganin ko ang 3 araw at kailangan ko ang inyong panalangin. Hindi lamang sa inyo manggagaling ang panalangin, kundi sa buong barangay. Sumang-ayon si Doña Carmen kay Padre Sebastian at ipinatawag niya ang lahat ng kanyang kapitbahay, mga kaibigan at ang lahat ng mga deboto sa simbahan ng San Mateo. Sa loob ng 3 araw, ang mga taga-barangay at mga kaibigan ni Doña Carmen ay nagdasal ng rosaryo sa labas ng bahay, habang ang pari ay nagsasagawa ng eksorsismo at nakikipaglaban sa demonyo. Noong unang araw ng pagpasok ni Padre Sebastian sa kwarto ni Clara, dala-dala niya ang Biblia, ang kanyang krusipino, ang boteng banal na tubig, at ang kanyang sutana na may mga sagisag ng simbahan. Sa unang hakbang ng pari, ay ramdam na ramdam ang presensyang mabigat. Malamig, minsan naman ay mainit. Tinignan nito si Clara na nakatali sa kama. Ang kanyang katawan ay nangingisay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang kanyang bibig ay bumubula ng berdeng likido na amoy asupre. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inuutusan kitang lumabas sa babaeng ito. Panimula ni Padre Sebastian. Ngunit bago pa man niya matapos ang dasal, ang demonyo ay sumigaw. Huwag mong bigkasin ang pangalan na iyan dito. Wala kang kapangyarihan sa akin, Sebastian. Alam ko ang baho mo. Alam ko ang tinatago mong kasalanan. Wika ng nilalang na nakasanib kay Clara. Subalit si Padre Sebastian ay hindi natakot at natinag. Alam kong ako ay makasalanang tao. Wika ng pari. Ngunit ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Muling tugon ng pari. Diyos. Nasaan siya ngayon? Nasaan siya nung namatay ako sa silid? Nasaan siya noong pinagbabayaran ko ang lahat ng aking kasalanan? Tugon ng nilalang na nakasanib kay Clara. Namatay ka sa iyong kasalanan. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng awa sa mga taong naghahanap nito. Tugon naman ng pari. Hindi ako humihingi ng awa. Sigaw ng demonyo. Ang awa ay para lang sa mahihina. Ako ay malakas. Ako ay nabuhay ng 20 taong matapos ako mamatay. Ako ay nananatili sa bahay na ito. At hindi ako aalis sa bahay na ito. Si Padre Sebastian ay nagsimulang magbasa ng Ebanghelyo ni San Juan. Ngunit ang demonyo ay sumigaw ng napakalakas.
at ang mga gamit sa silid ni Clara ay nagsimulang lumipad. Ang mga libro at ang mga laruan, maging ang mga damit, lahat ito ay lumilipad na parang hinihigop ng isang hindi nakikitang bagyo. Tumigil ka! Ikaw na nasa katawan ni Clara. Lumabas ka! Utos ni Padre Sebastian sa nilalang. Hindi. Hindi ako titigil. Sagot ng demonyo. At kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, pupunitin ko ang katawan ng babaeng ito. Banta ng nilalang. At nagsimulang mamilipit sa sakit si Clara. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga sugat na tila tinagaan ng patalim. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng marka na parang sugat na inukit ng pako. Napasigaw sa sakit si Clara. Ngunit ang demonyo ay patuloy sa pagtawa. Si Padre Sebastian ay hindi tumigil. Napagtanto niya na hindi niya tatalunin ang demonyo sa pamamagitan ng puwersa. Kailangan niya ng ibang paraan. Noong pangalawang araw ni Padre Sebastian, hindi agad siya pumasok sa silid ni Clara. Sa halip, nagpunta ito sa lumang simbahan ng San Mateo at hinanap ang mga talaan ng parokya mula sa panahon ng mga Kastila. Natagpuan ni Padre Sebastian ang talaan ni Padre Alejandro de la Cruz. Ayon sa talaan, si Padre Alejandro ay ipinadala sa San Mateo noong 1885. Isang binatang pari. Mga 30 anyos pa lamang siya noong mga panahon na yun. Ngunit may mga tala na nagsasabing siya ay nagkaroon ng mga ulat na kakaibang pag-uugali. Ang pari daw ay nagpupunta sa kanyang bahay ng hating gabi at nagsasara ng mga pinto. May mga ulat din na nagsasabing may mga kabataang babae sa bayan na nawawala. At huling nakikita sa bahay ni Padre Alejandro. Ngunit ang pinakamahalagang natuklasan ni Padre Sebastian ay ang liham na natagpuan niya sa mga lumang kahon ng simbahan. Isang liham na isinulat ni Padre Alejandro mismo bago siya mamatay. Ang liham ay nakasulat sa Latin at Espanyol na pinaghirapang pag-aralan at isalin nito ni Padre Sebastian. Ayon sa liham ni Padre Alejandro na isinalin sa Tagalog, ako si Padre Alejandro de la Cruz ay sumusulat nito upang ipagtapat ang aking mga kasalanan. Sa loob ng 11 taon, ako ay nagsagawa ng mga lihim na ritual sa ilalim ng aking bahay. Ako ay nakipagkasundo sa demonyo upang magkaroon ng kapangyarihan at immortalidad. Ngunit ang demonyo ay niloko lang ako. Sa halip na buhay na walang hanggan, binigyan niya ako ng sumpa. Ang aking kaluluwa ay hindi makakaalis sa bahay na ito magpakailanman. Ngayon, inaalis ko ang aking buhay upang wakasan ng sumpa. Ngunit ako'y natatakot na ang demonyo ay mananatili. Kung may makakabasa nito, huwag ninyong hayaang may tumira sa bahay na ito. Ang demonyo ay naghihintay lamang ng bagong sisidlan. Kaya pakiusap, huwag kayong titira sa bahay na ito. Pagtatapat ni Padre Alejandro sa kanyang liham. Naunawaan ni Padre Sebastian ang lahat. Hindi lamang isang preling mapang-api si Padre Alejandro. Siya ay isang taong nakipagkasundo sa demonyo. At nang siya ay magpakamatay, ang demonyo ay nananatili sa bahay, naghihintay ng pagkakataong makapasok sa isang bagong katawan. Si Clara, sa kanyang kabanalan at kawalang kasalanan, ang naging perpektong sisidlan. Sa ikatlong araw na panggagamot ni Padre Sebastian kay Clara, muling pumasok ito sa silid. May dalang bagong kaalaman. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa isang demonyo. Siya ay nakikipaglaban sa kaluluwa ni Padre Alejandro na nakipagkasundo sa demonyo. Padre Alejandro, alam kong naririnig mo ako. Nakikita ko ang iyong paghihirap.
ang iyong pagdurusa. At alam ko ang iyong mga kasalanan. Ngunit alam ko rin na mayroon kang pag-asa. Ngunit tumawa ang demonyo. Anong pinagsasabi mo, matandang pari? Wala nang pag-asa si Alejandro. Akin na siya. Akin na ang kanyang kaluluwa. Hindi ba kamo? Sagot ni Padre Sebastian. Ang kaluluwa ni Alejandro ay galing sa Diyos. At sa Diyos ito dapat ibalik. At ang Diyos ay maunawain. Tugon ni Padre Sebastian sa demonyo. Nagsimulang magdasal si Padre Sebastian ng espesyal na orasyon. Ang orasyon ng pagpapalaya sa isang nakagapos na kaluluwa. Isa itong sinaunang dasal na nakalimutan ng karamihan. Ngunit natutunan ni Padre Sebastian mula sa isang matandang monghe na taga-Espanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilalabas ko ang kaluluwa ni Alejandro mula sa kanyang pagkakagapos. Ako ay nananalangin para sa kanyang kapatawaran. At ako ay nananalangin para sa kalayaan ni Clara. Nang marinig ito ng demonyo, ay sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Hindi! Hindi! Hindi mo makukuha ang akin. Sa akin lang ang katawang ito. Sa akin ang kaluluwa ni Alejandro. Ngunit si Padre Sebastian ay nagpatuloy sa pagdarasal. Ang kanyang boses ay naging mas malakas, mas matatag. Ang silid ay nagsimulang gumalaw. Ang mga gamit ay lumilipad. Ang mga dingding ay kumakalabog. Ang mga bintana ay nababasag. Sa labas ng bahay, ang mga taong nagdarasal ng rosaryo ay nakarinig ng mga sigaw mula sa loob. Nakaramdam silang kilabot. Ngunit nagpatuloy sila sa pagdarasal. Ang kanilang mga boses ay nagsanib-sanib upang bumuo ng isang malakas na awit at panalangin na umaabot sa langit. Habang sa silid naman ni Clara, ay nagsimulang sumigaw ang isang boses na hindi kanya. Ngunit ngayon, ito ay hindi nagalit. Ito ay sakit. Ito ay pagdurusa. Tulungan mo ako! Sigaw ng boses. Ayaw ko na dito. Nahihirapan ako ng gusto. Gusto ko nang makalaya. Si Padre Sebastian ay lumapit kay Clara. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo ni Clara at nagdasal ng huling orasyon. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, inuutusan ko kayo, espiritu ng kasamaan na lumabas sa babaeng ito, at sa iyo, kaluluwa ni Alejandro, ako ay nananalangin na tanggapin mo ang awa ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay nagmamahal kahit sa mga nagkakamali. Isang malakas na sigaw ang narinig. Isang sigaw na tila nagmumula sa kaibuturan ng lupa. Pagkatapos, ang lahat ay naging tahimik. Si Clara ay bumagsak sa kama. Walang malay. Ang kanyang katawan ay huminto sa pangingisay. Ang kanyang mga mata ay nagsara. Ang kanyang hininga ay naging mahinahon. Lumabas si Padre Sebastian sa silid. Putlang-putla ang kulay nito. At ang kanyang mga buhok ay naging mas puti pa kaysa dati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At nagwika ang pari ng ganito. Ligtas na ang bata, sabi nito kay Doña Carmen. Ngunit lagi niyong tatandaan na ilapit ninyo sa Diyos ang batang ito. Huwag ninyong hahayaang mag-isa si Clara. Malaki ang posibilidad na muling bumalik ang demonyo. Paalala ng pari. Lumipas ang mga araw at tuluyan ng gumaling si Clara. Halos hindi niya maalala ang mga nangyari sa kanya sa loob ng 3 araw. Ang tanging natatandaan lang niya
ay isang panaginip na may isang matandang lalaki na nakagapo sa harap ng isang krus, umiiyak at humihingi ng tawad. Sa paglipas ng panahon ay naging madre itong si Clara. Naglingkod si Clara sa bahay ampunan sa Tondo, kung saan inaalagaan niya ang mga batang lansangan at mga ulila. Si Doña Carmen ay ipinagbili ang bahay sa San Mateo makalipas ng 1 taon. Ang bagong may-ari ay isang negosyanteng mula sa Quezon City na nagpaplanong gawing bodega ang lumang bahay. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, iniwan din ito dahil sa mga kakaibang pangyayari. Mga yabag sa gabi, mga hagulhol na mga aninong dumadaan. At noong 1970s, ang bahay ay tinibag upang bigyan daan ang isang bagong gusali. Ngunit ang mga manggagawa na nagtitibag nito ay nagsasabing nakakarinig sila ng mga hagulhol mula sa pader. Isang mahinang boses na nagsasabing, "Patawad." Ang kwentong ito ay sinalaysay ng aking lola mula nung ako ay bata pa. Siya naman daw ay narinig ito mula sa kanyang lola na nakatira sa San Mateo noong panahon ng mga Amerikano. Maraming bersyon ng kwento, iba-iba. Sa ibang bersyon, si Clara daw ay namatay. Sa iba naman, si Padre Gregorio ang pumalit sa demonyo. Ngunit ang bersyon ng aking lola ang may pinakamagandang wakas. Ang kaluluwa ni Padre Alejandro ay nakalaya at si Clara ay nakapaglingkod pa sa iba. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi nagbabago sa anumang bersyon. Ang babala na ang demonyo ay hindi gawa-gawa lamang. Ang sabi ng aking lola, ito ay totoo. Naghihintay lang sa tabi-tabi. Naghahanap ng pintong bubuksan natin. Ang mga larong espiritual, ang mga ritual ng kulto, ang mga bagay na hindi natin naunawaan, ang mga iyan ang mga pintuan at nagbubukas sa kabilang lagusan. Huwag ninyo itong buksan. At hanggang ngayon, kapag may nagkukwento sa pagsanib kay Clara sa mga inuman o sa mga lamay, may mga matatandang nagpapaalala. Ang mga kabataan ay panangga sa kasamaan. Ngunit ang pagmamataas, ang paniniwalang tayo ay mas matalino kaysa sa mga bagay na hindi natin nakikita, iyan ang nagbubukas ng pinto.